Nakatakas at nagsalita ang isa sa pinakamalapit na bodyguard ni Kim Jong-un at ang kanyang isiniwalat ay kabaliktaran ng ipinapakita sa mundo ng North Korea. Hindi ito chismis, hindi rin haka-haka. Ito ay galing mismo sa isang sundalong araw-araw na nasa tabi ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ayon sa kanya, habang ang mga mamamayan ay nagugutom, ang kanilang leader ay nabubuhay sa sobrang karangyaan. Mga luxury cars na hindi kailanman makikita ng publiko. Mga mansyon sa lugar na bawal puntahan ng ordinaryong tao. At mga pribadong villa na tanging iisang pangalan lamang ang may access. Ngunit ang pinakanakakatakot, may mga lihim na party kung saan pumupunta ang tinatawag na pleasure squad at ang mga piling dalagang dinadala sa mga lugar na walang nakakakita at ayon sa saksing ito, walang nakakabalik para magsalita. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga lihim na ito, hindi mula sa imahinasyon, kundi mula sa taong nakakita mismo ng katotohanan bago siya tumakas at tuluyang tumalikod sa rehimen. Siya si Kang Jin. Hindi siya ordinaryong sundalo ng North Korea. Siya ay kabilang sa 974 Guard Unit, ang elite unit na personal na nagbabantay sa pamilya Kim, mula pa sa panahon ni Kim Jong-il hanggang panahon ni Kim Jong-un. Sa loob ng maraming taon, si Kang Jin ay inilagay sa iba't ibang private villas na hindi kailanman napupuntahan ng ordinaryong tao. 2 taon sa Villa Wonsan, 1 taon sa Songkak, 7 taon sa Jangsong at 3 taon sa Chongbang. Ang ganitong bilang ng deployment ay hindi ibinibigay sa karaniwan. Ibinibigay lamang ito sa mga lubos na pinagkakatiwalaan. Hindi lang siya nagbabantay sa pinto. Isa siya sa mga sundalong tumatakbo sa tabi ng sasakyan ni Kim Jong-un. Handang sumalo ng bala, handang mamatay, nang walang tanong. Sa bawat hakbang ng leader, naroon siya. At dahil doon, may mga bagay siyang nakita na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa kabila ng kanyang katapatan, wala pa ring nagbago. Si Kang Jin ay hindi naglingkod mag-isa. Buong pamilya niya ay mga sundalo rin. Taon ang serbisyo, taon ng katahimikan, ngunit sa lahat ng iyon, wala silang nakita na ni katiting na maayos na buhay. Isang araw, habang naka-duty malapit sa isang train station, may nakita siyang bangkay sa gilid ng riles. Lumipas ang 1 araw, 2, 3, nandoon pa rin ang katawan. Walang investigasyon, walang tanong, walang pakialam. Doon niya naintindihan na hindi mahalaga ang buhay sa ordinaryong tao dito sa North Korea. Mas lumala pa ang lahat nang mawalan siya ng pagkain. Walang rasyon, walang tulong, at ang pinakamabigat sa lahat, namatay ang kanyang asawa sa tuberculosis. Isang sakit na kayang gamutin kung may gamot, kung may sistema, kung may malasakit. Ngunit lahat ng iyon ay wala. Sa papel, isa siyang elite guard. Ngunit sa realidad, isa lamang siyang taong unti-unting nauubos. Kaya sa puntong iyon, napagdesisyonan ni Kang Jin na isugal ang lahat. Para lang malaman kung may mas maayos bang buhay sa labas ng North Korea. Matapos siyang makaalis, doon lamang nagsimulang magsalita si Kang Jin. At ayon sa kanya, may mga lugar sa North Korea na kahit kailan ay hindi mo makikita sa balita. Mga lugar na punong-puno ng kalikasan, bundok, dagat, kagubatan, pero sa gitna ng lahat ng iyon, nakatago ang mga villa ng pamilyang Kim. Hindi ito ordinaryong bahay. Protektado ito ng pinakamahigpit na security unit sa bansa. Ayon kay Kang Jin, ang antas ng kanilang grupo ay madalas ikinukumpara sa US Secret Service. Pero may isang malaking pagkakaiba. Sa unit nila, hindi lang katawan ang inaalay, kundi buong buhay. Tinuruan silang maniwala na kapag namatay ang presidente, ang mga bodyguard ay dapat ding mamatay. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa paniniwala.
Bata pa lang sila, ine-educate na sila, hinuhubog, hanggang sa paniwalaan nilang ang pamilya Kim ay higit pa sa tao. Isa sa mga pinaka-importanting lugar na binanggit niya ay ang Wonsan Villa. Sa hilagang bahagi ng North Korea, may isang napaka-luxurious na compound na tanging pamilya Kim lamang ang pwedeng pumasok. Dito raw nagtitipon ang buong pamilya Kim. Marami ang naniniwala at nakakaalam na sa Pyongyang sila nakatira. Pero ayon kay Kang Jin, mas madalas silang nananatili sa Wonsan. At ang mas nakakagulat, kahit ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, walang karapatang pumasok dito. Isang lugar na parang paraiso sa labas, pero isang lihim na mundo sa loob. Bukod sa mga villa, may isang lugar silang tinatawag na center. Ayon kay Kang Jin, ito na ang pinakamahigpit na lugar sa buong North Korea. Kahit ang pinakamataas, kapatid, asawa, sariling anak ay hindi pwedeng makapasok kapag walang direktang pahintulot. Ang center ay hindi tungkol sa politika. Hindi rin ito military base. Ito ay lugar ng puro karangyaan. Ang lokasyon nito ay malapit sa boundary ng China. Halos 4 kilometers na lang ang layo. Dahil dito, walang nangangahas na bombahin ang lugar na ito. Walang eroplano, walang missile, o walang kahit anong senyales ng pag-atake. Ayon kay Kang Jin, mga 15% ng security forces ng militar ay naka-assign lang para bantayan ang lugar na ito. Dito na italaga si Kang Jin ng napakahabang panahon. Tanging leader lamang nila ang may kapangyarihan na magdesisyon kung sino ang papasok sa center. At ayon kay Kang Jin, tanging mga piling kaibigan, mga entertainer mula sa Pleasure Squad at mga personal na masahista ang pinapayagang makapasok dito. Walang tanong, walang listahan, walang dapat makaalam sa labas. Dito niya tuluyang nakita kung gaano kalayo ang buhay ng leader nila kumpara sa ordinaryong mamamayan ng North Korea. Noong una, akala nila walang nangyayari sa loob ng villa ayon kay Kang Jin. Itinanim sa isip nila na ang leader ay naroon lang para magpahinga. Tahimik, walang problema, normal lang. Pero habang tumatagal, may napansin silang kakaiba. Halos gabi-gabi ay may party. Bandang alas 10 ng gabi, nagsisimula na ang ingay sa center dahil dumarating ang mga sasakyan. Sunod-sunod, walang plaka, walang tanong. Ang party ay umaabot hanggang alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Masasarap na pagkain, pinakamahal na sigarilyo at mamahaling alak. Pagkatapos ng lahat, may hiwalay na lugar kung saan itinatapon ang mga natirang pagkain, alak at sigarilyo. Habang sa labas ng center, maraming tao ang nagugutom. Ayon kay Kang Jin, sobrang lala ng pagkaka-brainwash sa kanila. Paulit-ulit nilang sinasabi sa sarili nila na kailangan lang talagang magpahinga ng leader. Pero kalaunan, nakita nila ang totoo. Kapag may party, halos lahat ng sikat na entertainer sa North Korea ay dinadala sa villa para mag-perform buong gabi. May mga piling kabataang babae na maingat na pinipili. Kilala bilang pinakamaganda, pinakamatangkad at pinakamagandang hubog ang katawan. Sila ay ina-assign sa iba't ibang kwarto sa loob ng center. Hindi sila basta-basta pwedeng umalis ayon kay Kang Jin. Mabilis kumilos ang lahat kapag may utos ang leader. Lahat ay ginagawa nila para masiguro ang kanyang kasiyahan. Pinakamainam na pagkain, pinakamahal na alak at walang limitasyong kaligayahan. Ayon kay Kang Jin, pumapasok ang 40 na babae para lamang i-entertain ang kanilang leader kasama ang 3 kaibigan nito. Ayon sa kanya, paulit-ulit niya itong nasaksihan. Sa labas, iniisip ng mundo na abala ang leader sa trabaho. Pero ayon sa kanya, lumalabas lang ito tuwing may espesyal na seremonya. Karamihan ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-enjoy ng buhay sa mga lugar na hindi kailanman makikita ng ordinaryong tao. Isa pa sa pinakamalaking sikreto na inireveal ni Kang Jin ang tinatawag nilang main house.
Dito raw nakaimbak ang iba't ibang stocks, kabilang na ang mga pagkain. At dito rin itinatago ang ilan sa mga anak ng leader. Ayon kay Kang Jin, halos walang nakakaalam tungkol sa mga anak ng pamilya Kim. Sa katunayan, sinabi niyang wala rin siyang alam noon sa mismong existence ni Kim Jong-un. Hanggang sa bigla na lang itong lumitaw bilang presidente. Kaya para sa kanya, posibleng mangyari ulit iyon. Isang araw, may anak na lang na biglang sumulpot para pumalit sa kanyang ama. Malapit sa main house, may baybayin na puno ng mga yate. Kapag dumarating ang leader, halos mapuno ang dagat ng mga nakaparadang yate. Nandoon din malapit na kagrahe ang kanyang mga high-class na kabayo. Itinuro rin ni Kang Jin ang mga rutang dinadaanan ni Kim Jong-il at Kim Jong-un kapag sila ay sumasakay ng kabayo kasama ang mga pleasure squad. Lahat ng kabayo ng pamilya Kim ay puti ayon kay Kang Jin. Sobrang lamig ng klima sa rehiyon na ito. Tuwing taglamig, umaabot sa -40 degrees Celsius. Pero kahit na ganon, kailangan nilang mag-duty mula umaga hanggang gabi, mula sa unang bagsak ng nyebe hanggang sa malalakas na snowstorm. Sa gitna ng lamig na iyon, lumalabas ang mga anak ng leader kasama ang mga pleasure squad para maglaro at mag-enjoy sa snow. Hindi pwedeng ayusin o linisin ng mga gwardya ang harden dahil iyon ang lugar na pinaglalaroan ng mga anak ng leader at ng mga pleasure squad. Maraming natural na halamang gamot sa paligid. May mga taong sumusubok pumasok para kumuha nito, pero ayon kay Kang Jin, kapag may nakita ang mga gwardya na walang pahintulot, agad itong pinapatay. Sa ganitong paraan, ang sundalong nakahuli ay nabibigyan ng medalya at parangal. At ang kasabihan ng security team nila, tanging ang patay lamang ang nananatiling tahimik. Sinabi ni Kang Jin na 3 beses siyang nakasaksi ng taong napatay dahil lang sa maling pagpasok sa ipinagbabawal na lugar. At sa bawat pagkakataon, ang mga sundalong gumagawa nito ay ginantimpalaan. Isa pang mabigat na revelasyon, ayon kay Kang Jin, ilan sa mga tumulong magtayo ng villa ay hindi na nakalabas ng buhay. Doon niya tuluyang naunawaan. Ang mga lugar na ito ay itinayo hindi lang para sa karangyaan, kundi para sa katahimikang walang makakakita. Ito ang mga testimonya ni Kang Jin. Isang taong minsang naniwala, minsang naglingkod, at kalaunan ay nagising. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa isang leader, tungkol sa sistemang kayang baguhin ang katotohanan at gawing normal ang hindi dapat normal. Habang ang mundo ay naniniwalang abala ang leader sa pamumuno, may ibang mundo ang umiiral, tahimik, sarado at puno ng karangyaan. At ang kapalit ng katahimikang iyon, mga buhay na hindi na nakapagsalita. Kung may isang bagay na iniwan sa atin ang kwento ni Kang Jin, ito ay ang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay mas delikado kapag walang nakakakita. Kung gusto mong malaman ang susunod na bahagi ng kwento kung paano siya tuluyang nakaalis at ano ang mga nangyari matapos siyang magsalita, abangan ang mga susunod na episode. Maraming salamat sa panonood mga idol. Kung nag-enjoy ka, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating uploads kagaya nito.